Warriors gumawa ng major move sa roster. Dre, hindi mapapalampas ang sinabi ni Gobert. Lakers, mas lalong lalakas kay Zach LaVine. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng pang matagalang basketball shoes, New Precision 6 with Spike mabibili lamang sa halagang 3,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. What is up mga kaibigan? Bali-balita ngayon na sa pag-unlad ng season ng Los Angeles Lakers, maaaring magkaroon ng pangangailangan na i-upgrade nila ang kanilang roster. May mga usap-usapan na ang kupunan ay nag-iisip na magdagdag ng pangatlong star, lalo na't may mga problema sa simula ng season. Ngunit hindi magmamadali ang LA front office sa paggawa ng anumang mabilisang desisyon, lalo na pagdating sa pagtanggal ng kahusayan ng roster na ito. Gayunpaman, para sa tamang manlalaro, malamang na handa ang Lakers na gumawa ng kilos. Isa sa matagal ng target ng Lakers ay si Zach LaVine ng Chicago Bulls. At tila nga'y handa na ang Chicago na makipag-trade sa kanya. Iniulat ni NBA insider Shams Charania ang balita. Maaaring maging pangatlong star si LaVine sa kupunan kasama sina LeBron James at Anthony Davis na magbibigay sa kanila ng mapaminsalang option sa pag-score. Siya ay nagsalita dati tungkol sa kagustuhang maglaro kasama si James at marahil ay ito na ang tamang panahon. You know, everybody wants to play with the best players in the world. You know, I would love to go out there and play with, you know, a dude like LeBron James, you know, but you're not going to get those type of opportunities, I don't think. Unless you wind up on the Lakers, that's right. You know, yeah, things like that. But, man, you know, I'd love to play for a point guard, you know. You can get up and down the floor and pass the ball up like that. And, you know, sometimes playing with a dominant big man is great too, because if you get the double team, you So can let me get hear that kick this. out. Sa 11 games niya ngayong season, may average si LaVine at 21.9 points, 4.7 rebounds, at 3 assists kada laro. Siya ay mas gagana kung mapupunta siya sa isang kupunan na may tsansang magtagumpay, tulad ng Lakers. At ito ay magbibigay inspirasyon sa kanya upang maging isang mahusay na manlalaro. Matagal nang iniuugnay siya sa Lakers at maging pangalawang bituin siya sa hinaharap pagretiro ni LeBron James. Maaari rin itong tulungan ng Lakers na panatilihin si James sa purple and gold pagkatapos ng season na ito. Ang pinakamalaking balakid sa deal ay ang kanyang kontrata. Si LaVine ay may kontrata hanggang 2027 at kanyang kikitain ng higit sa $40 million bawat isa sa mga susunod na season. Kailangan rin hintayin ng LA ang hindi bababa sa December 15 para sa anumang trade. Dahil dito lamang maaaring i-trade ang kanilang mga free agent signings mula sa off-season. Ang posibleng package na mapupunta sa Chicago ay maaaring maglaman ng tulad ni D'Angelo Russell at iba pang mga manlalaro. Nakita na ng NBA ang pag-angat ng mga super team, kaya ang pagkuha kay LaVine ay maaaring magbigay daan para sa Lakers na makipagsabayan. Magkakaroon sila ng tatlong-headed monster na makakatapat sa mga kupunang gaya ng Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets at Boston Celtics. Malamang natatanggapin ni LaVine ang paglipat sa Lakers, lalo na't naglaro siya sa UCLA noong college. Dapat gawin ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha si LaVine dahil magbibigay ito sa kanila ng mas malakas na pagkakataon na makipagsabayan para sa NBA title ngayong season. At sa ikabilang banda naman, inihayag ng Warriors na kanilang inirecall si Guy Santos mula sa G League. Sa pamamagitan ng Warriors PR, inirecall ng Golden State Warriors ang forward na si Guy Santos mula sa kanilang G League affiliate, ang Santa Cruz Warriors, ayon sa inununsyo ngayon. Si Santos ay pumirma sa kupunan noong earlier this month at hindi pa nakakapaglaro sa NBA. Siya ang orihinal na ika-55th pick sa 2022 NBA draft at galing sa isang taon kung saan nag-average siya ng 12.7 points, 5.9 rebounds at 2.1 assists bawat laro habang may 50.0% shooting mula sa field at 33.3% naman sa 3-point range sa 26 regular season games para sa Santa Cruz Warriors. Ngayong season, naglaro siya sa dalawang Showcase Cup games at may average na 14.5 points, 4.5 rebounds, 4 assists at 1 block bawat laro habang may 45.8% shooting mula sa field. Tungkol naman sa Warriors, mayroon silang 5-5 na win-loss record sa kanilang unang 10 laro at sa kasalukuyang nasa gitna ng 3-game losing streak. Bago ang laro nila ngayon, natalo sila ng Timberwolves sa score na 116-110 sa Chase Center din noong linggo ng gabi. Pagkatapos ng Timberwolves, maglalaro sila sa kanilang susunod na laro laban sa Oklahoma City Thunder sa Huwebes ng gabi sa kanilang home court.
Ang Warriors ay may 1-3 na record sa 4 na laro sa Chase Center. Ngunit may 5-2 na record sa kanilang mga road games. At sa kabilang banda naman, sa laro ng Warriors versus Timberwolves, viral ang pangyayaring ito mga kaibigan. So we're scoreless. We'll stay 0-0 the first 2 minutes. And then looking at Thompson and McDaniels. What is going on with that? Wow. You've got a full-on fracas going on. Ang dalawang koponan sa Western Conference ay hindi man lang umabot ng 2 minuto sa kanilang laro bago magkaroon ng enkwentro at 3 ejection. Nagsimula ito na magtulakan si Klay Thompson at Jaden McDaniels at lumala nang dumating si Draymond Green na siyang isiniksik si Rudy Gobert sa isang headlock. Wala pang 1 puntos na naitala sa laro bago magsimula ang enkwentro. At iniwan nito ang Warriors ng kakulangan sa kanilang pangalawang laban sa in-season tournament contest. Si McDaniels ay starter para sa Timberwolves. Ngunit sina Green at Thompson ay parehong starter at kritikal ang posisyong ginagampanan sa Warriors. Ito naman ang nasabi ni Gobert patungkol sa ginawa ni Draymond Green sa kanya, kung saan tinawag na din itong may clown behavior. Ang GSW ay wala ng pangunahing malalaro na si Stephen Curry na itinuring na ruled out dahil sa kanyang right knee soreness. Sinabi ni Coach Steve Kerr na sumailalim si Curry sa isang MRI at ang koponan ay naghihintay ng resulta. Ang rematch ng Warriors at Timberwolves kung saan nanalo ang Timberwolves noong linggo ay hindi nagkulang sa intensidad habang nagbabago ang lamang ilang beses sa ika-4 na quarter hanggang ibinigay ni Towns ang pangwakas na lamang sa Minnesota sa isang 3-pointer na may 1 minute and 7 seconds na natitira. Si Karl Anthony Towns ay nagtala ng 33 points, nagdadala sa Minnesota Timberwolves sa kanilang ika-7 sunod na tagumpay sa score na 104-101 sa kanilang in-season tournament na panalo laban sa Golden State Warriors. Si Towns din ay kumuha ng 11 rebounds at si Gobert ay may 13. Ang nagwaging Western Conference Player of the Week na si Anthony Edwards ay nagtala ng 20 points. At dahil wala si Curry, ibang anyo ang pinakita ng Warriors sa laro noong Martes. Isang bagay na maaaring makatulong sa kanila ayon kay Kerr na mahanap ang isang offensive spark. Si rookie Brandon Podziemski at Dario Saric ang nanguna. Ngunit umabot sa 4 na sunod na talo ang Golden State. Nakapagtala si Podziemski ng career high na 23 points mula sa bench at nagkaroon ng 3 3-pointers kasama na ang isang buzzer beater upang tapusin ang ika-3 quarter sa loob ng 39 minutes. It's pods time, yan ang sabi ng mga tagahanga. Hindi lang siya nakapagpasok ng 3 3 points at umatake din siya sa basket na ito. Nagdagdag naman si Saric ng 21 points na may 6 of 15 shooting. Si Chris Paul na siyang naging starter matapos maglaro mula sa bench sa 9 na sunod na games ay nagtala ng 15 points na may 5 rebounds at 4 na assist. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapatuloy pa rin ang losing streak ng Warriors at ang resultang ito ay hindi matatawaran ng mga manlalaro, mga coach o kahit sino pa. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? I-comment nyo lang down below ang inyong mga saloobin. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the